Kapag nabali ang braso mo, napakadaling alamin kung ano ang problema, 'di ba? Pupunta ka sa doktor, ipapasok ka sa X-ray machine. Oo. Tapos paglabas ng resulta, may malinaw na itim at puting imahe agad. Ituturo ng doktor yung puting linya, sasabihin niya, ayan, basag ang buto mo. Tapos ng usapan. Exactly, malinaw, diretsahan, walang interpretasyon. At gustong-gusto natin ng ganyang katiyakan. Lalo na kung naghahanap tayo ng diagnosis, sira o hindi sira. Madali kasing ayusin ang isang bagay kapag nakikita mo ng eksakto kung saan nagkamali eh. Yung pisikal na mundo kasi, sumusunod sa mga rules ng biology. Pero kapag sinubukan mong i-diagnose yung kalusugan at moralidad ng isang organisasyon, Lalo na kung kumpanya o kaya simbahan, di ba? oo, lalo na yan. Biglang nasisira yung X-ray machine natin dyan. Hindi mo naman pwedeng buksan ng isang community para silipin yung kaluluwa nito. Tama. At kung susubukan mong tanungin sa kanila, kung ano ba talaga ang layunin nila, ang unang ibibigay nila sa'yo ay yung vision and mission statement nila. Nakapaskil pa yan sa lobby o kaya nasa website. Minsan nga, nire-recite pa nila yan tuwing may event, di ba? Totoo yan. Pero dito tayo madalas nagkakamali ng tingin eh. Para sa'yo na laging uhaw sa kaalaman at nakikinig sa atin ngayon, ito yung pag-uusapan natin. Sa deep dive natin ngayon, ibibase natin ang talakayan sa isang dokumento na pinamagatang Where Your Money Reveals Your Mission. Isang napakagandang source niyan. Sobra. Ang misyon natin ngayon, tuklasin kung bakit ang budget ay hindi lang basta isang boring na technical dokumento ng mga numero, ito pala ay isang salamin ng totoong moralidad at teolohiya ng isang grupo. Kumbaga kapag ipinasok mo sa isang kwarto yung mission statement at yung budget, mag-aaway yan eh. At yung budget ang laging magsasabi ng totoo. Grabe, ang bigat nun. Para sa'yo na nakikinig, baka naghahanda ka para sa isang board meeting o gusto mo lang matuto, ang konseptong ito ay babago sa paraan ng pagtingin mo sa pera. Sa kumpanya man yan, sa simbahan o kahit sa sarili mong buhay. Okay, himayin natin ito. Bakit ba natin nasasabi na ang budget ay isang moral na dokumento? Kasi ganito yan, ang isang budget, madalas nakikita lang nating listahan ng mga limits, di ba? Trabaho yan ng Finance Committee. Oo, yung mga accounting, mga nagko-compute ng resibo. Tama, ibabangga nila yung resibo sa pumasok na donasyon o kita, tapos sisiguraduhin hindi pula yung numero sa dulo. Pero yung ganyang pananaw, tinatago nito yung totoong nature ng pera. Ang pera kasi ay hindi kailanman neutral. Hindi neutral. Paano mo nasabi yan? Isa itong pag-amin. Kumbaga, isang public confession. Sa tuwing gumagastos ang isang grupo, ginamit nila yung pinaghirapan nilang yaman, oras, pawis, lakas para suportahan ng isang bagay. Kaya bawat linya sa budget, desisyong teolohiko o moral yan na ginawang numero. Wow! Alam mo, nung sinabi mong pag-amin, parang pinapaamin mo ang isang tao sa totoong pagkatao niya laban sa ginagawa niyong pagpapanggap. Eksakto. Isipin mo ito, parang yung difference ng social media bio mo at ng credit card statement mo. Nako, magandang analogy yan. 'Di ba? Sa Instagram, nakasulat sa bio mo na ikaw ay isang hardcore vegan, nature lover at minimalist. Yan yung mission statement mo. Gusto mong ganyan ang tingin ng tao sa'yo. O baka yan din yung gusto mong paniwalaan tungkol sa sarili mo. Totoo. Pero tingnan natin yung credit card statement mo ngayon at makikita namin na may transaction ka sa isang steakhouse, tapos 3 fast food delivery package. Walang taong kumpulang. Tapos, puro online shopping ng mga fast fashion na damit, di ba? Oo, walang magagawa yung maganda mong social media bio. Bubukuhin ka ng numbers na hindi ka talaga vegan at lalong hindi ka minimalist. Ang mga numero kasi walang pakialam sa mga kwentong gusto nating buuin. Walang emosyon yan. Ipinapakita lang talaga nila kung saan nakatutok ang totoong debosyon natin. At kapag ina-apply natin ito sa mga simbahan or non-profits, paano nagiging espiritual na tanong ang bawat linya sa budget? Ang nakakabigani rito makikita mo na ang debosyon na ito ay madalas nahati sa dalawa. Nagpupundo ba ang grupo para sa kaginhawan nila o para sa tungkulin at misyon nila? Parang comfort versus calling, ganun ba? Tama.
Hindi mo yun malikika sa unang tingin, pero kapag pinag-aralan mo yung spreadsheet, makikita mo kung anong mga programa yung hindi pwedeng galawin at kung alin yung agad kinakancel kapag kulang ang pera. Kung ano yung pinoprotektahan mo kahit nagigipit kayo, yun ang totoong Diyos ng organisasyon nyo. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan. May quote doon sa source natin sabi niya, "Hindi nag-utos si Jesus na gumawa ng isang monumento. Nag-utos siya ng isang kilusan." Ouch! Napakalalim nun. 'Di ba? Kasi magkaiba yung mismong physics at energy ng dalawang yan. Ang monumento, itinatayo mo yan sa isang lugar, binabakuran mo, nilalagyan ng aircon, pinapakintab. Binabantayan para hindi masira, kumbaga. Oo, samantalang ang kilusan o movement, palaging may momentum, palabas, nagbabago, pumupunta sa mga lugar na hindi komportable. Ang kilusan kasi nakasentro sa paggalat. Yung monumento naman nakasentro sa pananatili. At ito yung nagiging sekretong sakit ng maraming grupo ngayon, yung tinatawag nilang maintenance as identity. Paano nangyayari yung drift na yan? Kasi lahat naman nagsisimula ng may magandang mission, di ba? Totoo. Sa simula, nabubuo ang grupo kasi gusto nilang tumulong sa mahihirap o magbigay ng solusyon. Para magawa yon, kailangan nilang umupa ng lugar, mag-hire ng tao, bumili ng gamit. Normal yan. Kailangan talaga yun para makafunction. Oo, pero sa paglipas ng panahon, nangyayari yung tahimik na pag-anod. Unti-unti, yung oras, enerhiya at pera ng grupo, hinihigop na ng pangangailangan na i-maintain yung pasilidad. Hanggang sa yung mismong pag-maintain na lang ang nagiging dahilan bakit sila nag-e-exist. Wait lang, papasok ako dyan. Kasi sigurado ako, ikaw na nakikinig ngayon, may tanong ka rin ganito. Paano kung kailangan naman talagang ayusin yung bubong? Oo, valid question yan. 'Di ba? Kung umuulan tapos tumutulo yung tubig sa loob ng building nyo, syempre kailangan mo gastusan yon. Paano ka makakapaglingkod sa iba o makakapag-outreach kung sira yung pasilidad at walang pondo yung staff? Irresponsable naman yata kung pababayaan mong mabulok yung bahay nyo. Wala naman nagsabi na mag-meeting kayo sa ilalim ng tumutulong bubong. Hindi naman kalaban ng maintenance Ang panganib dyan ay yung tinatawag na loss aversion, yung matinding takot na mawalan ng isang bagay na nakasanayan mo na. Kaya pala minsan ang bilis mag-raise ng pondo para sa bagong aircon pero hirap na hirap maghanap ng budget para sa feeding program sa labas. Eksakto. Kasi kapag nasira ang aircon, tayo yung naiinitan nararamdaman natin agad. Kapag nagpadala tayo ng pondo sa labas, ang nakikinabang ay taong hindi natin nakikita. Gusto ng tao yung nakikita niya at nagbibigay ng comfort sa kanya. Oo nga, no? Kapag inaayos natin yung bubong, hindi natin nararamdaman na nawawalan tayo ng pera kasi nakikita natin yung bubong. Pero kapag nagbigay tayo sa isang misyonero sa malayong probinsya, parang nabawasan yung yaman natin sa spreadsheet. Tama. At alam mo, kasabay ng pagbabago sa ginagastusan nila, nagbabago rin yung pananalita ng mga tao. Paanong nagbabago? Mula sa pagiging mga katiwala, nagkakaroon sila ng vocabulary of ownership. Sasabihin na nila, ang aming gusali, ang aming staff, ang aming pondo. Nawawala yung ideya na steward lang sila? Oo, feeling nila shareholder sila sa isang kumpanya. At kapag shareholder ka, ipaglalaban mo yung dividends mo, di ba? At ano naman ang dividends sa isang simbahan o non-profit? Mas magandang upuan, mas malamig na pasilidad, mas magandang kape sa lobby. Yung self-preservation ang nagiging di-opisyal na layunin ng grupo. Ang laking contradiction niyan, lalo na sa mga simbahan. 'Di ba ang sinusundan nila ay yung taong nagpako ng sarili niya sa krus? Totoo yan. Ang lohika ng krus ay pagsuko at pag-aalay ng sarili, hindi tungkol sa risk management o pag-ipon ng security fund para komportable kayo sa susunod na 10 taon. Dito talaga papasok yung kabalintunaan na tinatawag nating sentro sa salita, lalayayan sa pondo. Napakagaling nilang magsalita tungkol sa misyon. May mga malalaking banners pa na reaching the world. O kaya may whole month pa na dedicated para lang sa mga missions, di ba? May mga kanta pa. Oo, pero kapag chinek mo yung ledger nila, makikita mo na 5% o baka wala pa doon ang napupunta talaga sa labas. Yung natitirang 75% nandun lang umiikot sa sarili nilang mga miyembro.
Kung iuugnay natin yan sa kasaysayan, naisip ko tuloy ang kwento ng simbahan sa Antioch. Mababasa ito sa Acts 13 sa Biblia. Para sa inyo na hindi pamilyar, ang Antioch noon parang isang metropolis, maunlad talaga. Sentro ng komersyo at kultura yan noon. Tama. At may dalawa silang napakagaling na leader doon, sina Barnabas at Saul. Sila yung mga rock stars ng community nila. Kapag nagturo sila, siguradong puno yung venue. Kung iuugnay natin ito sa mas malaking larawan, nung kinailangan nilang magmisyon, hindi sila basta nagpadala ng sukli o sobrang barya mula sa budget nila. Ipinadala nila ang mismong sina Barnabas at Saul. Grabe, no? Ipinamigay nila yung pinakamagaling nilang tao. Oo. Aktibo nilang inalis yung pinakamahuhusay na guro nila at ibinigay sa labas. May kakibat na sakit yung pamumuhunan na yon. Nag-downgrade yung experience nila sa Antioch kasi nawala yung the best nila para lang sa misyon. Ang hirap isipin na gagawin yan ng isang modernong grupo ngayon. Isipin mo yung epekto sa mga tao kapag ibal yung nakikita nila sa naririnig nila. Ipagpalagay natin na miyembro ako na nakaupo sa simbahan linggo-linggo. Okay, sige. Nakikinig ka ng mga sermon. Oo, sermon tungkol sa pagmamahal sa kapwa. Pero napapansin ko, kapag nagkakakrisis sa pera, yung budget para sa orphanage ang unang tinatapyas, pero yung aircon natin umaandar pa rin ng sagad. Ano ba yung tahimik na leksyon na tinuturo sa akin ng pamunuan? Ang tinuturo sa iyo ang misyon ay optional lang. Isa lang siyang luho na gagawin nyo kapag may sobrang pera kayo. Pero kapag nagipit na, ang batas ay iligtas ang sarili. Natuturo tuloy yung mga tao na maging magaling lang sa vokabularyo ng misyon pero ayaw masaktan. Tama. Iyak-iyak pa yan habang nag-uusap tungkol sa pagtulong pero ayaw magsakripisyo. Nagiging kultura ng pagpapahimbabaw. Kaya bilang isang leader, kapag na-realize mo na ganito pala ang sitwasyon nyo, paano mo aayusin ito? Hindi mo naman pwedeng basta pasukin yung opisina at sumigaw ng, tatanggalin na natin ang budget para sa libreng kape at ibibigay sa mahirap. Naku, magkakaroon ng holy war sa opisina nyo nen. 'Di ba? Magre-revolusyon yung mga tao kasi tinanggalan mo sila ng comfort zone. Hindi talaga pwede yung pabigla-bigla. Kailangan ng estratehikong muling paglalaan ng pondo o strategic reallocation. Hakbang-hakbang dapat. At ang unang step diyan ay kalinawan. Audit ba ito? Oo, tapat at malalim na audit ng mga kategorya. Kailangan tukuyin kung saan talaga napupunta ang pondo. Kasi minsan, 'di ba, nilalagyan ng label na outreach event yung budget, pero kapag inusisa mo, youth camp pala yun ng sarili nilang mga kabataan sa isang mamahaling resort. Eksakto. Pinangalanan lang na outreach para pakinggan na misyonal, pero internal consumption naman talaga, kaya kailangang alisin yung mga mapanlin lang na label. At kapag naging malinaw na yung data, ano yung susunod na step? Gumawa ng isang maliit, sinasadya pero tuloy-tuloy na paglipat ng pondo. Halimbawa, maglipat ng 1 o 2% mula sa internal na gastusin papunta sa totoong panlabas na misyon. Parang micro habits na in-apply sa budget, napakaliit para makasira ng operasyon pero nagbibigay ng malinaw na signal. Pero paano mo ito ipapaliwanag sa mga tao nang hindi sila nagpapanik na, hala, baka bankrupt na tayo? Diyan papasok yung pastoral na pahangalaga sa komunikasyon. Hindi mo ito ipipresent as a crisis. Ipapaliwanag mo siya bilang isang hakbang ng katapatan. Sasabihin mo, inaayon na natin ang ating pera sa ating misyon. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Kapag binabalatan natin ang mga spreadsheets at budget na ito, lagpas na ito sa pera Labanan na ito ng takot at pagtitiwala. Nagbubukas ito ng isang mahalagang tanong. Talaga bang naniniwala tayo na maglalaan ng Diyos kung susunod tayo? O nagpapadikta tayo sa scarcity mindset o kultura ng kakulangan? Yung feeling na kapag nagbigay ka ngayon, magugutom ka bukas? Oo, ang takot kasi madalas nagpapanggap bilang karunungan o prudence. Pero ang pagtitiwala ay hindi kalaban ng disiplina. I-clarify natin yan. Kasi baka may mag-isip na faith over fear. Tapos gagastos na lang ng walang pakialam hanggang mabangkarote. Hindi ganun. Ang karunungan sa pananalapi ay nagbibilang ng halaga. Nagpaplano yan. Pero hindi nito hinahayaan na ang takot ang magkaroon ng huling pasya.
Parang analohiya lang sa pagtatanim, di ba? Kung wala kang alam sa farming, tapos nakita mong may ibinabaon na binhi sa lupa, iisipin mo, hala, tinatapon niya yung pagkain. Sayang. Nawalan ka ng bini, di ba? Sa pananaw na may scarcity mindset, lugi ka. Pero sa lohika ng misyon, na siya ring lohika ng krus at muling pagkakabuhay, yung binhi ay hindi tinapon. Itinanim ito. Tama. Ang sakripisyo ay hindi pagkalugi, isa itong pakikibahagi. Kung hindi mo kayang pakawalan yung binhi mula sa kamay mo, hindi ka kailanman aani. At yan talaga yung buod natin. Yung pag-audit ng budget, hindi para makonsensya tayo. Para ito magkaroon ng kalinawan at alignment, ang malusog na organisasyon ay hindi yung may pinakamalaking surplus sa bangko. Sila yung kayang sabihin na sinusuportahan ng bulsa nila ang mga salitang lumalabas sa bibig nila. Binubura natin ang pagpapanggap at inihaharap natin sa salamin ang totoong kalagayan. At para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, iiwan ko sa iyo ang isang malalim na kaisipan. Isipin mo ito. Sa susunod na malaking pagtitipon ng kumpanya nyo o komunidad nyo, paano kaya kung sa halip na i-project sa malaking screen yung inyong magandang vision statement? Ang i-flash ng liderato ang kabuuan ng inyong bank statement? Grabe, tahimik siguro ang buong kwarto dun. Sobra. Anong istorya ang mababasa ng isang ekstranghero na titingin sa mga numero niyon? At kung dadalhin pa natin ito sa personal mong buhay, kung ipiprint natin ang personal mong bank account ngayong buwan, ano kaya ang paniniwalaan ng mga tao na misyon ng buhay mo? Napakabigat na tanong yan. Ang mga numero ay naririyan lamang. Ang tanong ay, handa ba tayong makinig sa sinasabi nila? Isang hamon yan para sa'yo na pag-isipan pagkatapos ng talakayang ito. Maraming salamat sa matiyagang pagsama sa ating malalimang talakayan. Hanggang sa muli.